Ayan po, si Police po, may hawak. Yan po yung may color orange po na short. Yan po si Police, pinakaladkad po si Sir Manuel. Hawak-hawak po ang baril. Yung nakasando po ay kapatid po ni Police yan, Idol Rafi. Oh, grabe yun ah. Ayun po, makikita po sa video yung paghawak po ng baril ni Police habang dinidibdiban po Sige, si Sir Manuel, magandang hapon. O bakit nahantong po sa ganung eksena yung pangyayari? Nagsundo po ako sa anak ko po noon. Galing school po nung 5:30. Nakiusap po yung anak ko. Aminado po kung mali po talaga ako. Na nakiusap po yung anak ko na mag-drive po ng motor. Ilan taon po anak nyo? 11 po. Oh! 11 years old yung anak nyo? Apo. So nakiusap na siya mag-drive ng motor? Apo. Pinahawak ko po dun sa may pantay lang po. Kasi sa silangan po, ahon baba po. Pero it doesn't matter. Pinayagan nyo yung anak nyo mag-drive ng motor. Apo, nasa harap po. Siyempre walang lisensya yon. Tapos kayo po angkas. Apo. Okay. Nasa likod niya po ako. At walang helmet kayo at walang helmet Apo. yung anak Andun nyo. lang din po kasi yung eskwelahan. Malapit lang po sa amin. Malapit lang sa eskwelahan. Hawak na po ng anak ko. Ngayon po, meron pong lalaki na nakamotor. Yan po si Police Corporal Romnick Cariaga po. Okay. Na dalawa po silang biglang sumulpot po dun sa daan po namin ng anak ko. Nung dumikit po siya sa anak ko, inagaw ko po yung motor kasi po baka sanggi po kami dahil po nakainom po sila. Okay. Nung sabi ko sa anak ko na ako na magdadrive kasi baka madisgrasya tayo, malaking sagutin pa to, sabi ko po sa anak ko. Nung hawak ko na po, umovertake na po ako sa lahat, inawasan ko po yung sumusunod po sa aking yung police. So kayo na pong nagmamaneho? Apo, ako na po. Inagaw ko na po sa anak ko. Nung umovertake na po ako sa mga jeep, dahil maluwag naman po sa parting kaliwa, wala namang kasalubong, sinundan niya po ako. Tapos sinita niya po ako kung may problema raw po ako. Sabi ko, sir, wala po. Sabi ko, sumagot po ako ng wala po. Sabi ko, sir, ano po ba problema, sir? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Mm-hmm. Sinabi niya sa akin na maangas ka. Sabi ko, sir, paano po maangas? Sabi ko gano'n, wala naman po akong ginagawa sa inyo. Sabi niya sa akin, sumunod ka sa akin, sir. Sumunod ka sa akin. Saan kayo dapat sumunod daw? Ewan ko po, pas pinapasunod niya lang po ako doon sa motor na sa papuntahan niya. Okay. Isa lang po yung daan namin, pauwi po. Ngayon po, nung sinabi ko, sige po, una na po kayo, ginanon ko po. Una na po kayo, sabing ganon. Nung huminto po ako dito sa may biyanan ko sa Proc 1 para sunduin po yung anak ko na 1 years old. Tsaka yung mag-ina ko po, yung nanay niyang bata. Huminto po ulit yung pulis. Mm-hmm. Pinapauna ko na po siya eh. Sabi ko, sige sir, okay na po yun, ginaganon ko po siya. Pero huminto siya, sabi niya, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabi kung saan kanya pinasusunod? Hindi po. Pero nung mga oras na yun, alam niya na pulis siya? Hindi pa rin po. Nakasibilan nga naman? Apo, lasing lang po. Ayun po, alam po, lasing lang po. Apo. Okay. So, tama lang yun na huwag kayong sumunod. Tama lang ginawa niyo. So, anong nangyari nung hindi kayo sumunod? Nung hindi niya po ako tinantanan, binaba ko po yung anak ko, pinababa ko na po sa biyanan ko, tapos yung anak ko tumakbo sa biyanan ko para tawagin. Mm-hmm. Sinundan ko po, kinausap ko po siya, sabi ko, sir, ano po ba problema? Mm-hmm. Sabi yung gano'n sa kanya, sabi niya, basta sumunod ka sa akin, halika dito tayo sa baba. Okay. Sabi ko, sir, kung ano po yung problema, bakit papapuntahin pa po natin sa baba, pwede naman po dito. Sabi niya, basta sumunod ka. Sumunod po ako, hanggang sa nakarating po kami, hindi niya po akalain, sa tapat na po ng bahay ko yun. Okay. Sa may baba sa Proc 2 po. Mm-hmm. Tapos ayun na po, huminto na ako dahil sabi niya, sumunod pa rin daw ako hanggang doon. Baka siguro presinto ang ibig niya sabihin. At Hindi ko doon po alam. ka niya. Hindi ko po alam. Mm-hmm. Tapos iyon po, nung hindi na po ako sumunod, sabi ko, dito na lang ako sir. Sabi nga ganun, pinapalayo niyo lang ako. Bala kong balikan na po sa ating mag-ina ko, huminto po siya doon sa bandang unahan po. Hindi ko po akalain na doon din po siya nakatira sa may RL compound. Bumaba na po siya sa motor, nilapitan niya na ako, hinamon niya na po ako ng suntukan. Okay. Pagbaba ko po ng motor, ako na po kagad umamba ng suntok. Inunahan ko po siya. Kaso, hindi po natuloy dahil umatras siya, bumunot ng baril, kinasa sa akin, sabay tinutukan ako sa muka, sabay kinuwelyuhan po ako sa leeg. Okay. Pagkwelyo po sa akin, yun na po. Hinigit niya po ako hanggang 40 meters po. Hindi, yun, kita na po Apo. sa video yung baril na nakabunot. Apo.
Police Corporal Romney Cariaga, Substation 5 Marikina. Magandang hapon po, Corporal Yes po sir, Cariaga. magandang hapon po Sir Rafi. Okay, kitang-kita po sa video na bumunot kayo ng baril at tinutukan niyo po ganito po. si Mr. Manuel Kabututan, sir. Opo sir. Ganito po yan sir. Kasi pagdating sa taas, okay na ako sir eh. Okay na yun sa akin. Kasi kalmado na ako, kampante na ako, malapit na ako sa amin sir eh. Sumunod pa ng sumunod sir. Tapos, sinundan pa niya ako niyan sir. Kaya sabi ko sa kanya sir, yung totoo lang ang sabihin niya sir. Kasi sa akin sir, wala namang problema dapat sa akin yun sir eh. Totoo yun, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko siya pubunutan ng baril sir kung hindi niya ako hahampasin ng 2x3. Yung 2x3 sir nandun sa apartment ko, tinago ko. Ipapalo na niya sa akin sir, kaya unahan ko na sir eh. Pag di ko naunahan yan sir, malamang maka-hospital ako ngayon yan sir. So, papaloy ka niyan 2x3 kaya bumunot ka ng baril. Opo sir, opo. Hinamon Okay. pa nga niya, siyang naghamon ng suntukan yan sir, kita naman sa video sir. Okay. Sinuntok ako niyan sir, kaso nakailag ako. Tapos sinabi niya tumakbo ako. Pero sir, sa video walang nakita doon na siya po'y nanghampas ng tubo. Sa video, kitang-kita, yung baril niyo po nakabunot at tumutok kayo. Opo sir, kasi nangyari doon sir, yung sa taas na sir, ang nai-upload na lang nila na video sir sa baba sir, kasi may nagbi-video dyan sir. May nakakita naman doon sir, pero ewan ko lang sir kung titistigo yun kasi nga. Sir. Sir, malaking bagay yung video. Opo sir, opo sir. Saka sir, yung kwento daw inaawat mo or sinisita mo itong si Opo, Sir Manuel dahil pinagmamaneho niya yung anak niya na 11 years old. Which is, kung tutusin, tama nga naman sir. Meron kayong punto ron dahil hindi dapat pinagmamaneho ni Sir Manuel yung kanyang anak. Diba? Bawal yun. Opo sir. Tama? Opo, sir. Opo, Yun sir. natin pinagmulan sir? Hindi ang una nun sir, yung kanya, yung anak niya, biglang sumingit sa gilid ko. Ipa-overtake ako sir eh. Nagulat ako sir, kaya sinita ko siya. Kaya nga po. Hanggang sa kwan siguro sir, ganito, uminit na siya. Hindi ko naman nakon sir. Okay na ako sir, kampante na ako, bumaba na ako eh. Ang Okay. kwan ko lang sir, sinundan pa niya ako sir. Pagdating sa barangay yan sir, pumunta kami ng barangay sir para kwan. Sabi ko sa kanya, kuya, parehas tayo may mali dito boss. Sabi ko sa kanya. Pag-usapan na lang. Wala sir, di nakipag-usap sa akin sir eh. Sir? Ang gusto ko lang naman nun sir, Sinungaling sir, mali lahat ng kwento mo sir. Ilugar mo sir yung kwento kasi yung anak ko magpapatunay kung sino yung malita sa atin dalawa. Hindi ang anak mo, wala na nung yung anak mo, yung bumaba na. Saan po ba nagsimula? Tayo doon, di ba? Ang ayos ko pa sumagot sa'yo noon sa presinto, pinagtatawanan mo nga ako doon, may pulis na nga doon eh. Kasi sir, may pinag-aralan ka, alam nyo rin po yung, Kaya nga, alam nyo yung batas, bakit parang binabaligtad nyo ako na ako yung mali? hindi kuya, nandun na tayo. Nandun na tayo sige sa barangay para mag-ayos Sige po, sir. Mag-ayos na tayo. Kitang-kita po sa video, hinahamon ko po kayo, 1-on-1 lang. Bakit parang tinututok nyo pa rin sa mukha ko? Ba't ayaw nyo ilapag yung baril nyo para malaman nyo? Wala na yung baril ko noon. Oy, kalokohan mo sir, ang haba nun. Kinaladkad mo ko ng 40 Sir, meters. nakitang-kita sa video yung baril po. 40 Kitang-kita po. meters mo ko kinaladkad. Ay, hindi ko pa kasi napanood yung panser eh. Matapang ka kasi, may baril ka sir. Kung hindi ka siguro Hindi ako police. matapang. Kahit tanungin mo sa mga kapitbahay natin doon kung anong gawain Sige, ko doon. marami po kong magre-reklamo sa inyo sir. Mga nakakita. At saka, sir, pati yung hinigit nyo dun sa may jeep na nagbibideo. Ma'am Beth, ito na yung may-ari ng video. Good afternoon, sir. Tulfo. Good afternoon, Senator. Opo, kayo po palang may-ari ng video. Okay. Sir, hindi po ako yung may-ari ng video. Isa pang netizen ang may-ari nun. Yung video ko pong mahaba na okay, dahil dinakma po ako niyang, hinablot po ako niyang policeman sa loob ng sasakyan. So, nag-struggle kami habang hilay-hilay yung balikat ko hanggang nag-down po ako sa laylayan sa sahig ng service namin. Damit ko na lang yung hawak niya kasi kinukuha niya po yung cellphone ko kasi nung nakita niya sa bintana na ako yung pinakamalapit na nagbibideo sa kanya, dinakulat niya po ako tapos sabi niya, ina mo, ba't ka nagbibideo? Pabariling so ako, na-alarma ako na baka suntukin yung mukha ko o barilin ako. Pinilit ko makapag-down doon sa sahig ng service namin dahil ang nahagip na lang niya sa akin nung matapos yung daklutin yung balikat ko, yung damit ko. Ngayon, tumapon po yung cellphone ko sa loob kaya hindi na-save yung mahabang video na nasa harapan niya ako mismo. Ngayon, may mga na-save na maliliit na file nung nadampot ko na, yun yung nung ipinasa niya na yung baril doon sa kasama niya. Tapos yung mga nakadak yung kasama ko sa loob ng municipal service. Tapos nung matapos niya po ako, binitawan niya na po yung damit ko. Pinausap naman niya po yung driver namin. Tapos pinipilit yung driver namin na patayin yung makina ng sasakyan at kukunin daw yung video. Okay.
Ganun yun, sir. Nagpa-medical legal po ako kasi may yung balikat ko po, may pasa at saka may kalmot. Thank you po. Tapos dinitreat pa po ako niyan. Corporal? Sir, yes, sir. Ayan, dalawa na po nagreklamo, pati po yung netizen na nagbibideo sa pangyari at hinaras nyo po, hinablot nyo. Ngayon yung balikat niyan, nagkasugat-sugat. At ngayon po, nagpapamedical legal siya. Nako, nadiding ka rito lalo. Hindi ko man, sir, kasi nasa loob siya. Pati po, i-deny nyo po. Sir, i-deny nyo yun. Yung statement ng isang witness. Yung kwan lang po yun, sir, yung pagka nagbibideo siya, parang in-upload ko yung cellphone niya. Hindi ko naman na sinasadyang Kaya nga, sir, bakit mo uploadin? Hindi mo naman cellphone yun at saka hindi naman bawal na mag-video. Nasa public place naman kayong pareho. Opo, sir. Aminin ko, sir, pagkakamali ko po yun, sir. At lasing ka naman pala noon, sir. Nakainom ka. Sir, hindi naman ako lasing, sir. Nakainom lang. Hindi rin po, sir. Aligasyon na nga lang niya yun, sir. Kasi pag lasing ako, sir, wala na yun. Ang pan, sir, may pagkaharap kami bukas sa Lupon, sir, si Sir Manuel. Major Monico Aliado, Commander Substation 5 Marikina. Magandang hapon po, Major Aliado, sir. Major, tawag niyo po itong si Corporal Cariaga? Yes, sir. Yes, sir. Okay, disarmahan niyo po ito, Major. And then Opo, pasasampa. na pinasurrender na po namin yung baril niya at pina-explain ko na po si Corporal Cariaga, sir. Hindi lang po doon nagtatapos yung action po. Kailangan, Major, masampan din to ng mga kaukulang kaso. Sinimulan na po namin yung investigation tungkol sa insidente, sir. At ano po yung kaso isasampan niyo po, Major? Kasi may mga video at the same time, meron pong mga testigo rin laban sa kanya. Titignan po namin, sir, kung ano po yung kwan namin, kung may pagkukulang o pagkakasala yung tao namin, sasampahan ho namin siya ng administratibo muna. At kriminal. Criminal case. Criminal po. Ang criminal po, ang pagkakaalam ko, sir, is sa ibang bayan po kasi nangyari po to sa okay. Pangyayari. Criminal po sa kanila, admin po sa amin. Okay, kasi nga nangyari ito, naka-assign siya sa Marikina. Saan po nangyari ito? San Mateo Rizal. Sa Mateo Rizal po nangyari yan, Police Marikina po si Corporal Cariaga, sir. Okay. Sige, importante, disarmado na po siya. And then kami na bahala magsampa ng kasong kriminal at saka administratibo. Tutulong din kami para gawin niyo po kung narapat dyan po sa inyong istasyon. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Ano bang pwesto nito sa inyong istasyon, itong si Corporal Major, sir? Patroller po siya, sir. Patroller po siya. Patroller. Okay. Sige po. Salamat po, Major. Babalikan po namin kayo. Magandang hapon po, Yes, sir. Major. Thank you po. Yes, sir. Yes, sir. Corporal. Sir. Okay, nadisarmahan ka na pala, no? Opo, tinanover ko na po yung baril ko, sir. Okay, sige po. Kayo po ay pasasampa namin ng kasong admin at saka kriminal dahil po doon sa ginawa nyo. Hindi lamang sa aming complainant, maging doon sa isang testigo, sa isang witness na hinablot nyo po yung kanyang kamay, inaagaw nyo po yung kanyang cellphone, masama po ang loob niya. Gusto nyo po siyang kausapin? Opo, sir. Pwede po, para makakon na lang ako. Sige. Pakumbaba na lang po ako. Para Yes lamang to, Ma'am Beth. Yes, sir. Gusto nyo kayong kausapin ni Corporal. Sige, Corporal, magsalita ka na. Hello, madam. Magandang hapon sa'yo. Kung ano man po yung nagawa ko noon, papakumbaba na lang po ako. Hingi na lang po ako sa'yo ng tawad o paumain para matapos na to. Kasi ayaw ko rin ng magkakakaso ng ganyan. Tapos, ang hanap ko, kaibigan, hindi po kaaway. Kahit itanong niyo po dun sa inuupahan ko, madam, dun lang ako. Boarding lang po ako. Alam mo, sir, Mr. Monica, makinig ka sa akin. Yeah. Alam mo, nung pumunta ako sa barangay, sinundan kita, para lang sana alamin kung sino yung nanghablot sa akin at bakit ganun sa kainit na tao. Nagulat ako nung napagita kita, nakausap mo yung 2 pulis at sinabi ko, ito yung nanghablot sa akin. Anong sabi mo sa akin, sir? Ididimanda kita. Binibigyan mo ko, bawal yun. So, kung masama ang loob ko, bakit bawal mag-video? Ikaw pulis ka, off-duty ka, naka-short ka, naka-chinelas ka, lasing ka, tapos sinong taong netizen na ordinaryo, kinaladkad mo, tinutukan mo ng barel, tapos akong gumagawa ng kahit paano makatulong magkaroon ng ebidensya, bakit mo ako sinaktan? Tapos dinetret mo pa ako, tapos sasabihin mo pa ako, padedemanda mo. Kung ang sinabi mo sa akin, sir, ma'am, pasensya na, sorry, galit lang po ako. Wala po ako sa tamang sarili. Di sana nag-cool down ako, ako pa tinakot mo. Paano naman ako, may pamilya ako, may trabaho ako na aabala. Tapos babantaan mo ko ng ganun.
Kaya nga po ma'am, humingi po kasi ng Ako sasabihin mo tawad. pa, idemanda mo ko kahit saan mo gusto. Ididemanda kita, magdemandahan tayo. Sir, pangit Kasi, mo, ma'am- sir. Sino ba gusto ng may Opo, abala, ma'am. sir? Opo ma'am, kasi ang sabi mo sa akin no ma'am, nasa gobyerno ka. Eh, sabi ko, nasa Oo, gobyerno kasi, din po ako, sir, sabi ang ko. sa akin, wala kang alam. Alagad ako ng batas. Sa gobyerno ako nagtatrabaho. Sa to, aalagad ka ng batas. So, pulis ka. Anong pakit ko? Sa gobyerno din naman ako nagtatrabaho. Di ba yung sinabi mo, alagad ka ng batas eh. O, Wala anong akong ibig sinabing ganun, sabihin? ma'am. Hindi ko rin pulis ka. Sige ma'am, gano'n na lang po ma'am. Pasensya na lang po. Sorry kung ano. Pero alam mo sir, nag-file po ako ng complaint sa police station. Ngayon, nagtataka ako Sir Rapi, Ma'am. nandun na kami sa police station, ibinabalik kami ng police sa barangay para makakuha ng certificate to file action. The fact na police po yung kalaban namin. Pag police po, hindi yan dadaan ng barangay, diretso po yan dapat sa kapulisan, direct filing. Totoo. Ngayon, binaba po ako ng police sa barangay. Ngayon, yung akin pong statement report nakapending dahil kailangan ko ng medical legal at saka sworn statement ng mga witness ko na mga kasama ko sa service. So, Ako, kanina po- pinapahirapan kayo ng police station, kinakampihan itong abusadong police. Yes po. Ngayon, nung nalaman ko na accepted sa batas sa barangay po yung mga pulis, kanina bumalik po ako sa police station para mag-sworn statement kami ng mga witness ko sa loob ng sasakyan. Wala po doon yung investigador. So, pinababalik na naman ako bukas. So sir, dahil siyempre, sinabi ko nga, sa gobyerno ako nagtatrabaho, alam ko po yung batas at alam ko po kung paano ang pasikot-sikot dyan. Hindi po ako nila pwedeng paglaruan ng ganyan. Corporal, Yes po, sir. nako, ipit na ipit ka rito, Corporal. Tapos ako pa ang magsisiguro na makakuha ng justisya itong dalawa, kulong ka rito, demote ka na, kulong ka pa. Kaya nga sir, nakikiusap po sana ako sir. Kung pag-usapan na lang po sana sir. Miss Beth, Sayang naman po yung pagsiservisyo ko sir. sinayang mo. Tama, sayang yung pagsiservisyo mo dahil sa kabalastugan mo. Kung gumagawa ka ng tama, hindi ka sana nalagay sa ganitong sitwasyon. Ikaw ang may kagagawa nito. Lahat. Ikaw ang ugat dahil sa iyong kayabangan, kalasingan. Yan, tuloy. Matatanggal ka sa serbisyo. Makukulong ka pa. Tapos ngayon yung mga pulis na pinagsumbungan ni Miss Beth, kinampihan ka pa. Pag mga pulis talaga nagkakampihan. Yan yung sinasabi ko matagal na rito, Shari. Tama po. Pag mga pulis, magkakampi-kampihan sila. Pero kapag ordinary mamayan, agad-agad, siguro dinampot na yung inireklamo. Lalo pa kung mahirap lamang o tricycle driver o jeepney driver, baka may kasama pang batok, suntok, sipa. Opo. Pag minalas-malas, masasalvage pa. Pero pag kapwa-pulis, exempted sa kaso. Ibabalik na sa barangay. Grabe. Itong ganito. Sistema. Si Babes sa Action Center, gusto na magsalita ng mga Babes. Yes po, Idol. Andito po si Kuya Edwin. Kuya Edwin, pag yung mga ganito po na sitwasyon, bilang isang driver po, ano po yung masasabi ninyo? Bawal po tayo magpa-drive ng mga bata, lalo't mga minor de edad. Ito yung malaking pananagutan natin sa ating batas, kaya hindi dapat. Dito man sa pulis, dapat okay na sana yung paninita niya. Pero lumabas siya pang laging masama dahil sa kanyang yung agresibong ginawa niya. Dapat lagi lang tayong kalmado sa paninita at hindi tayo dapat bumubunot ng baril. Yun lang po. So sa tingin nyo, sir, sino po ang tama at sino po ang nasa mali? Napakalaking pagkakamali ng pulis. Pulis po, para kay Kuya Edwin. Ngayon naman po, dito tayo idol kay Kuya Jun. Isa rin pong driver. Kuya Jun, ano pong masasabi ninyo dun sa nangyari pong kaso? Sino po ang tama? Si tatay po ba o si pulis? Sa aking palagay, mali sana yung tatay. Kaso nga lang, ang ginawa ng pulis, nilagay niya yung batas sa kanyang kamay. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Tama Ayun nga daw naman. po, hindi daw Sige. po sa kamay ng pulis dapat ibinibigay. Opo, sir. Meron pa tayong isa, idol. Ito po si Kuya Ronald. Kasamaan po nila, mga driver din po. Para po dun tayo sa point of view po ng mga driver. Kuya Ronald, sino po ang tama, sino po ang mali? Yung pulis po. Pulis, bakit po? Kasi po, nanutok po siya ng baril po. Dapat saka- po hindi. Dapat po hindi po niya ginawa yun po. Ano po yung masasabi natin dun sa pagpapadrive po ng motor sa isa pong minor de edad? Okay lang naman po yun, ma'am. Kasama naman po yung magulang po eh. Pero hindi, Mali. pinalitan din naman po na yung magulang. Mali pa rin. Okay.
Okay lang naman po kasi magkasama magulang. Okay, sige. Thank you, thank you. Hindi po kasama. Okay. Medyo malayo na po si Kuya. Maraming salamat daw po, sabi ni Idol. Yun po, Idol. Ang ating po Sabi niya, okay lang ba lang kasama sa action center. Konsentidor si Kuya. Okay, thank you, Bibs. Thank you. Corporal? Sir, yes, sir. Nako, Corporal. Malaking sabit ka rito, Corporal. Miss Beth, Yes, sir. Yes, sir. tutulungan po namin kayo, Miss Beth. Huwag ko kayo mag-alala. Kailangan po namin, sir, kasi yung threat ng buhay namin, sir, nakakatakot po. Anak po ako. Paano po bumabiyahe, dumadaan po ako sa harapan ng lugar niyan. Opo. Kaya nga po, Miss Beth, sasamahan namin kayo sa kataas-taasan dyan sa San Mateo, sa Rizal, yung Provincial Director. Tinatawagan po namin, busy lang po ang linya. Doon po tayo dadaan. Kung kinakailangan, punta ko tayo kay Chief PNP. Pwede natin gawin yun sa Kamkrame para mabigyan talaga ng leksyon na ito at masampanan natin ng kasong kriminal at a-action po lahat ng kapulisan para po sa inyo at para kay Mr. Manuel Kabututan. Ano po, ma'am? Yes, sir. Sir, pwede po ba akong sabihin sa inyo bago niyo po ako i-off? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Sige. Sir, naawa po ako dyan kay Mr. Manuel Kabututan kasi hindi po yan kasing hawak ng pangunawa natin at nakakaalam ng batas. Yan pong bata na yan, pinaglaruan ng mga pulis dun sa San Mateo kasi hindi ho nila ibinlater yung pangyayari, walang police blatter, tapos hindi po siya pinapirma sa IRF, yung incident report form. Wala po yung bata na yan na nangahawakan. Oh. Balik po ako, natatakot ako mga pulis na bumalik sa barangay, which is hindi po alam ng bata na yan. Kawawa po yan, sir. Okay. Buti na lang, nandun po kayo, testigo. Okay. Sige po, ma'am. Huwag niyo ibaba ang telepono. Odette, kausapin mo si ma'am. Pupunta namin kay ma'am para tutulong kami pang kapag-file ng reklamo. Okay, ma'am? Yes, sir. Thank you po. Salamat po sa tulong niyo. Salamat po talaga. Mabuhay po kay Ma'am Beth. Okay, Salamat sir. po. Wala pong problema, sir. Opo. Sir, tutulong kami. Punta ka sa kabilang booth. Sasampan natin ang kaso to. Lahat ng klaseng tulong ibibigay namin sa inyo. Okay? Apo, sir. Okay. Thank you po, thank you po. Corporal. Sir. Ganun na lamang po. Meron kayong gustong sabihin, Corporal, kay Manuel? Gusto nyo humingi ng sorry? Subukan nyo. Malay mo. Kaya nga, sir, humingi ako ng patawad sana, sir, kung baka maayos pa to, sir. Sir, Baka maayos pa po namin tong dalawa, sir. ilang araw na ako, sir, puyat dahil sa ginawa nyo, sir. Hindi kita patatawarin. Very good. Pasensya ka na, Corporal, at hindi ka niya patatawarin. So therefore, maghanda-handa ka na. Sa tulong po namin, kayo po ay masisibak sa serbisyo at kapag minalas-malas, makukulong pa. Salamat po, Corporal. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po. Okay, sir, punta kayo sa kabilang booth. Kakausapin ka. Opo, sir.